Pagpapabagsak umano sa mga Duterte ang motibo sa pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay base sa investigasyon na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom, and thereafter, the ICC. Ang tinig ni Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Dulot nito, irerekomenda ng komite na sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo sina PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din ang mga opisyal na Department of Justice at Department of the Interior and Local Government sa pagpayag sa pag-aresto sa dating Pangulo na wala naman umanong bisa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga nabanggit na opisyal. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto sa kanyang ama. Dagdag pa ng Vice Presidente, ultimo siya ay nasa listahan na aarestuhin ng International Criminal Court o ICC. Wala namang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Samantala, hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ni Senador Marcos. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Cap